Aaron Padua. So kung makikita nyo po guys, nandito ako ngayon sa likod ng Makiling, Calamba, Laguna, kung saan pupuntahan po natin ang bahay ni Rhea May Padua at ang sitwasyon ng pamumuhay ni Nanay Ana Padua. So makikita nyo po at ikikwento po ni Nanay Ana Padua ang sitwasyon nila nung time na nakita ko po ang anak ni Nanay Ana na si Rhea May Padua at ang pinsan niyang si Aaron na makikita nyo po, ito po yung sitwasyon ng pamumuhay ni Nanay Ana Padua at ang kanyang anak na si Rhea May Padua. So, ito yung sitwasyon kung saan nakikita nyo po ngayon. Bali, do sa kwento na ni Rhea May Padua, nung nakita po natin siya na pasan-pasan ang kanyang pangarap, ay bali ang kwento ni Rhea May ay nag-aalaga po ng bata ang kanyang ina. So, ayun po, nandun po siya. Makikita po ninyo ang sitwasyon ni Nanay Ana na nag-aalaga po siya ng bata, nagiging kasambahay, naglalabandera. So ito yung sitwasyon. Then bali itong nakikita nyo po, bali mga kamag-anak niya po ang nandyan, mga nakatira po dyan. So ito po yung sitwasyon nila. Nandito po tayo ngayon sa Purok 4, Puting Lupa, Makiling, Calamba, Laguna. So ito na po yung sitwasyon, ito na po yung update. So ayan, nakikita nyo po ang kanilang bahay. So ito po ang bahay ni Nanay Ana Padua at ang anak niyang si Rhea May Padua. So ayon sa kwento ni Nanay Ana, ang kanilang bahay po ay giniba ng malakas na bagyo. At ito po ang lugar ng sitwasyon nila. So sa sobrang hirap, kapos sila sa financial help, kaya hindi po nila napapagawa ang kanilang bahay na giniba ng malakas ng bagyo noong nakaraang buwan o nakaraang taon. So ayan. So ngayon po, makikita nyo po ang lugar nila. So mamaya po, tatanungin po natin si Nanay Ana Padua sa sitwasyon ng pamumuhay nila. Pero ngayon, puntahan po natin ang sitwasyon ni Rhea May Padua. Tao po! Ayan si Rhea May Padua. Hi Rhea May! Ayan si Rhea May Padua kung saan kanina po ay nag-aalaga po siya ng bata. Bit-bit niya po yung bata. So ito yung sitwasyon ng ayan si Nanay Ana. Hi Nanay Ana! So ito yung bata na inaalagaan ni Nanay Padua. Wag na, nag-iiyak. So ayan. So humingi po tayo ng paintulot kay Nanay Ana, masilip yung kanilang tirahan. So Nay, okay lang po. Samahan niyo po ako. Ay. Oo, ingat ka, baka timaan ka. So, bali kwento niyo po, saan po kayo nagluluto? Ito po, ang luto namin. Bali, paano po kayo kumukuha ng pang-araw-araw na pangkabuhayan? Sa pamagitan po ng, Yan, pag-aalaga lang po ng bata. tapos po, Pag wala kaming kita, nanghihingi sila doon sa tatay nila. Bibigyan naman po kami ng 5 kilong bigas, 10 kilo, opo. isa-isa lang. Doon po sa nakita namin si Rhea May na nabitbit o yung pasan-pasan niya yung pangarap na pinagbungkos na walis tingting. Ay paano po ang hatian? Paano po ba ang sitwasyon ng budget? 15 lang po. 15 lang ho sa So meaning, pabenta lang sa inyo. Oo. So yun guys, pabenta lang po pala yung nakita natin na sila'y naglalako ng walis tingting. So pag nabenta nila yung 35 pesos, may 15 na po kayo doon. So yun po yung sitwasyon. So Nay, pwede ko po ba masilip ang inyong kwarto or bahay ninyo? Gulo-gulo nga po, kalat-kalat ang dami. Oh. Sige po, yan. Ito po yung bahay nila. Bali si Rhea May, pag di kaya ni nanay o may ginagawa si nanay sa gawain, si Rhea May naman ang nag-aalaga ng bata. Bali ito yung bata na inalagaan ni nanay Ana, yan. At ito si Rhea May. Rhea May, tama, 12? 12 years old na siya. Napasan-pasan niya yung pangarap niya. Pasan-pasan niya makapagtapos ng pag-aaral. At ito, nag-ano sila, parang naghahatian ng gawain. Pag may gagawin si nanay Ana, siya naman mag-aalaga ng bata. So ito po yung sitwasyon nila. Dito na kayo natutulog. Bali mga ilang ano po dito? 3 ho kami dito. Isa Tatlo. lang doon. Minsan ho, pag andito yung isa kong anak, dito ako. Dito silang 3, bagos doon yung isa. Sige po. Eto nanay, ano naman po ito? Yan o,
biyak na gawa. Ayan, si Richard. Oo, yan ang... Hi Richard, kaway ka sa mga viewers. Ayan. Ayan si Richard. Bali bunso. Bunso na anak ni Nanay Ana. So ito po, sino po natutulog dito, Nay? Yung pangatlo ko. Pangatlo. So ayan. Ito yung lugar nila. So Nay, nabanggit nyo po, Nay, na sabi nyo po, nagiba itong bahay ninyo. Mga ilang years na po ba na nagiba itong bahay ninyo ng bagyo? Matagal na ho ito, di ba? Matagal na po. Ay, hindi lang ho matapos-tapos. Bali, Nay, nabanggit nyo rin po na yung asawa nyo po ay, sabi nyo po ay matagal na po kayong hiwalay. Tapos nabanggit nyo na rin po sa akin, Nanay, na kasal po kayo. Oo. Maaari ko po ba makita yung marriage contract? So mga ilang taon na po kayong kasal? Matagal na, ano ho, siguro ito, mga 5 years na o 6. Ah, okay. Bali, ang pangalan po ng asawa nyo ay si Tatay Richard Mabilin Padua. At kayo po si Ana. Ano po ibig sabihin ng M? Mabini. Mabini Bantatua. 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 So, Nanay, kung ilang taon na po si Kuya Richard? Ano na po siya, 46 din 46. Kayo po, ilang taon na? Ganun din po. Mari po ba namin makita yung picture ni Tatay Richard, yung tatay ni Rhea May? Bali ito po guys, yung tatay ni Rhea May. Na naikwento po ni Rhea May na iniwan sila nung kanilang ama na si Tatay Richard Padua. Pwede niyo po bang maikwento kalakip po, bakit po iniwan kayo? Dahil po daw ho kami iburara, ano kami, basta na lang, hindi nyo naiintindihan lahat ng hirap, lahat ng ano sa akin. Gumawa ng paraan para kumain, ako pa rin. Naglalaba ka, sino ba ho tatayo para ho magluto? Hindi rin po, ako pa rin ho ang gagawa nun. Wala kami narinig sa ama niya, hindi mura. Mura. Hindi kami nakatikim baga sa kanya. So, Nanay, ang tanong ko po ay mga ilang taon na po kayong iniwan ng inyong asawa? 6 na taon na 6 na kami taon. iwalay. So, kamusta po, Nanay, ang suporta ng inyong asawa para sa mga anak Hindi niyo? naman po yung buwan-buwan, hindi mo. Minsan lang ho yung magbigay kung hindi mangingi mga anak ko. Minsan nagagalit sila sa akin. Sabi ko nga, kung maaari, ano na natin sa kay Turpo, isumbong na natin. Ayaw nila. Ko, sige, bahala kayo. Si Tado, ako lahat na nagpalaki niyan. Bali, ang sabi ni Rhea May, 6 sila magkakapatid, ay nasan pa po yung 4? Yun yung pangatlo, nasa Maynila. Apo. At yung pang-4, nandyan ho. Hindi ko po alam. Baka ho, nandun lang ho sa pinsan niya. Kaya, balik. Huwag mo, dalhin yan dyan. Tapos po, Kay, bali, Nanay, nabanggit nyo na rin po sa akin na sabi nyo, itong bahay ninyo ay nagiba ng bagyo. Mga ilang taon na, isang taon. Mga dalawa. ano Isang taon yun, ito lang, isang taon. So, ito po, nagiba po yung kanilang bahay. So, ayan guys, nakikita nyo po. Ayan. Nay, maaari nyo po bang maikwento, paano nagiba yung inyong bahay ay... dumating ho kami, kasi ako, umuwi ho ako doon sa tsuhin nila. Kasi nandito po kayo, Nandito ibig ho sabihin, yung- wala kayo nung... Oo, nandito ho yung dalawa kong anak, yung dalawang binata ko. Opo. Dumating ako, giba na pala yung kusina Kusina. namin. Pag ang tinutulugan na lang namin ay kapraso na lang ho, Kapraso. isang papag na lang. Oo. Dahil dito sa kabilang ire, hindi ho siya makakatulog dahil naulan. Opo. Kasi sila yung sansan ho natutulog ho sila. Nanay, mapabanggit na rin po. Doon sa tatay nung ama ni Rhea May, pwede po bang matanong, may chance pa po bang makipagbalikan siya o makipagbalikan kayo? Wala ho siguro. Wala Hindi na na po. ho siya makikipagbalikan sa amin. Tapos naikwento na rin po ni Rhea May na sumama po siya sa ibang babae. Bakit po dumating sa puntong ganun?
dahil sul-sul din ng biyanan ko yun. Parang ito lahat. O yung kamag-anak, yung mga kapartidis niya. Ay, ito partido po. Oo, So kayo lang po yung nandito. Wala po yung kamag-anak dito. wala ho. Saan po ang kamag-anak ninyo? Nasa, ano po kami, sa Dita. Dita. O, sa Santa Rosa. Ah, sa may Dita. Santa Rosa, Laguna. O, dito po sa Meritonda. Ah, ang sa may kamag-anak Rotonda. So, Nay, nabanggit nyo na rin po yung sitwasyon na nagiba nga po yung bahay ninyo. Ayan, nakikita naman po yan ng mga viewers. Bali may panawagan po kayo na maaari po ba malaman po natin kung ano po ba yung maibibigay na tulong once na mapanood po ito ni Sir Rafi Tulfo or ni Ma'am Jessica Soho. Pwede niyo po ba kayong manawagan? Eh, kung ako ay bibigyan ng tulong, ang hinihiling ko lang kami magkaroon kami ng maayos ng tirahan, magawa po to at may sarili kaming hanap buhay. Tapos nabanggit Ito lang po, hirap na ako, pagod na ho ako kasi nabanggit na rin po ninyo nanay na si Rhea medyo mahina po yung pag-iisip. Hindi po, wala po ba, may sakit po ba siya? parang Or ho, ang sabi ho ng doktor, may shock ho yung bata. bakit po dumating sa punto? May trauma ho siya. Bakit po? Dahil siguro nakikita niya yung kami daw nasasaktan ho. Kasi po ang tatay niya binububuho kami. Sinasaktan ho ako niyan. Siguro nakikita ho nung bata hanggang sa nangyari doon sa kanyang ate na Opo. sinaktan po siya ng lola niya. Hanggang sa sakali niya yung anak ko ng kanyang lola, yun naman napatawad ko naman sila. So, nagkaroon po ng trauma si Rhea May dahil doon sa pagbubugbog ng inyong asawa. Ito rin po yung naging dahilan kaya, sino po bang naghiwalay? Siya o kayo? Siya ho. Siya na nakipaghiwalay Hindi na. ho siya, kasi po siya siya po yung sumama sa ibang babae. Pero once na mapanood po ito ng asawa nyo, alam niya naman yung nangyari, sitwasyon. Ang hinihiling ko sa kanya, kung hindi niya talaga kami kayang mahalin o hindi niya, Suporta na lang. hindi siya wala siyang halaga sa mga anak niya, Opo. hindi niya hinahalagan yung anak niya, Opo. and sa akin na okay lang, kaya ko humpasanin ng lahat ng hirap kahit ano. Dahil sa ngayon lang ho siya tumutulong sa lugar. Ngayon lang ho siya So, natulong. kung ngayon lang po siya tumutulong, nasa magkano naman po ang binibigay niya? Wala ho siya binibigay na pera So, ano o lang po? ano man. Bibigyan lang ho kaming konting bigas. So, mga ilang kilos sa palagay niyo po? Minsan yan yung huling bigay niya, 5 kilo. 5 kilo. Itong huli. Mga ano na po yun, sa isang buwan. Hindi ho, ito lang, isang linggo. Susunod yung Tapos wala, matagal na. wala na. So, Tapos kung opo. hindi ko itutulak ko itong mga bata, lakad, hingi kayo ng baon nyo. Tapos may naikwento na rin po kayo sa akin na sabi niyo po si Rhea May medyo mahirap makapag-aral dahil po Hindi siya marunong sa pagkakayas ng walis, para nagpo-focus na lamang siya. At yung pagbabasa niya, medyo hindi po siya makabasa dahil po. Parehas mo kami mag-ina. So grade 2 pa rin po siya until now. Grade 4. Grade 4 na. Pero okay naman po papag-aaral niya. May wala Ano rin ba ho sabi siya. ng mga teacher niya? Sabi ng teacher, wala rin, hindi ho siya marunong magbasa. Hindi. Nakakabasa na daw ho ng Pilipino. Pilipino. Pero Pero ang English, hindi. Yung English naman po, okay lang naman po. Pero syempre, mas maganda pa rin may matutunan tayo kahit kung ano naman. Hindi naman natin kayang pilitin kung ano lang yung kaya. Pero makakapag-adjust naman po. So nanay, na banggit nyo na rin po, nasabi nyo na rin po sa akin na gusto nyo po humingi ng tulong para maipagawa itong bahay nyo. Pwede po kayong manawagan. Baka mapanood po to ni Sir Rafi Tulfo. Hindi po. ang ako natutulungan, sana naman po ay sabihan niya tong lalaking to na suportahan niya ang bawat anak niya. Bali si Kuya Richard. Hindi lang ho siya hindi lang yung anak ng babae ang kanyang suportahan. Ang suportahan niya yung mga anak niyang tunay. Dahil hindi namang habang buhay ay siya tutulungan ng kanyang kabila. So may anak po ba siya doon sa kabila? Wala po. Wala naman. Dahil yung babae ho legit. Tapos nanay, pwede po kayong hindi po, para po kay Sir Rafi, baka may panawagan po kayo.
nahiya rin naman ako humingi ng tulong. Okay lang po. Ang hinihingi ko na lang po, paggawa na lang po yung bahay namin. Tapos po, sa pag-aaral po ni Hindi, kahit ng 2 bata. na si Rhea May. Sino pa po yung isa? Si Richard. Mm. Nay, bukod po sa nabanggit nyo na rin, bukod po doon sa sinasabi nyo na nagkakayas kayo ng walis, kasama din po ba kayo? Hindi ho ako pinasasama nila at dahil nga nagluluto ho rin ako ng pagkain nila. Tapos maglalaban ng damit nila. Nagtitinda lang ho ako. Nay, Minsan wala kaming gawang walis. Nakikitinda kami. Bukas ho, gagawa ho ng walis yung kapitbahay namin dito sa kabila. Opo. Nabanggit nyo na rin po na yung pagkukuha nyo ng kayakas o yung palapa ay galing po doon sa bundok, sa dulo pa ng Makiling. Doon pa ho yun, sa bundok talaga. As in malayong malayo. Malayo pa ho yun. So, ayun. Bali, eto guys. So, nakikita nyo ang sitwasyon ni Nanay Ana. So, kanina nakita natin, kasama po ni Rhea May yung bata na inaalagaan ni Nanay Ana dahil po nag-iiyak yung bata. So, ngayon nakita natin yung sitwasyon nila dito. So, ito po yung sitwasyon ng bahay ni Nanay Ana at ang anak niya si Rhea May Padua. So, ayun, sa kanyang ating interview sa kanya, na nakikita niyo na po yung sitwasyon nila dito. Kung bakit hindi masuportahan yung pamilya dahil po sa kwento na rin po niya. Ito, Nay, pwede po bang matanong, yun sa pag-aalaga niyo po ng bata, magkano po kinikita po ninyo sa isang araw? Pag ho, maganda ang kita ng kanyang ina, binibigyan naman ako ng 200. 200. So, nabanggit niyo rin po sa akin kanina na naglalabada kayo. Oo. So, magkano po kitaan sa labada? Sa labada naman po, may 400, may 500, minsan 300 lang. Minsan May, 200, yun lang. May tatanong lang din po ako, Nay, may nararamdaman po ba kayo? Medyo masakit? Wala po. Okay lang Sa lahat ako. po ng mga anak nyo na kasama nyo ngayon dito sa bahay ninyo, sino po ang may, si Rhea May lang? Hindi po, yung pangatlo ko, tsaka po yung pang-apat ko. Yung may sakit? May sakit. Opo. Wala po akong anak Hindi, na si Rhea May lang po. Si Rhea So, May yung dalawa, wala po dito. Wala naman Yung po yung mga nagtatrabaho na. So, paano po? Supportan nila? Kung nagbibigay ho sila sa amin ng 1,000 o kaya 500. 500. So, yun po, Nanay. Bali, sige po. Bali, ang panawagan na lang po ni Nanay Rhea Ana na sana ay matulungan po natin sila dito sa sitwasyon nila. Kahit man po magtulong-tulong tayo, mapagawa yung kanilang bahay. Dahil po, sabi ni Nanay Ana, nakikitirik lang po kayo dito. Oo. So, mga ilang taon na po ba kayo dito sa Purok 4, Puting Ano Lupa, kasi Makiling? yung panganay ko, mahigit na 22. So, 22 years na kayo dito. So, ngayon lang nagiba? Or hindi naman? Hindi ho, Lagi? Lipat-lipat ho kami pag ho kami nasira yung bahay. Lilipat ulit kayo. Hindi nyo inaayos. Hindi ho, inaayos yun. Pag tulad ho ngayon, ay bibili niyo itong lupa nito. Wala na kami matitirikan ng bahay. Sino pong may sabi na bibilin tong lupa? Meron na po ba nagsabi? Bombay. Bombay? Taga-ibang bansa ho ang bibili ng lupa na to. Nasabi na sa inyo? Oo, lagi nga po ito pinipicturan. May pumupunta na rin po dito. Nang-gobyerno sa galing city. Ay Oo. sabi ko, sana naman po, hindi ako hihingi ng bayad. Hihingiin ko itong lugar na to. Okay. Na sana ibigay sa amin na hindi kami paalis. Nanay, kailan po ba ang birthday nyo? February po ako. February 17, 17, 2020. So, 19, hindi. 1970. Nag-birthday na po kayo 2020. Oo. So, 19 ano po kayo? 1974. 74. Si Rhea May po. 2014. So, birthday niya? October October 14, 2007. 7. 2007. So, 12 years old. I see yung isa po, si Richard, yung bunso. Ngayon pong March na magbe-birthday siya. 2014 naman po yun. Bali, natanong ko na rin. 2010 pala. Bali, kanina na interview ko kayo, natanong ko na rin po kayo kanina na ano po bang pakiramdam, yung sitwasyon po ninyo,
sitwasyon ni Rhea May na nakikita nyo po na mula po dito sa bahay ninyo hanggang doon sa baba na Nakakaawa rin bitbit niya ang mabigat na pasan. Nakakaawa ho mga anak ko pag ho kami nagsama-sama nagtitinda ng walis. Minsan pagod na, nahihirapan ho silang magtinda. Hal ko konting tiis na minsan papahinga kami para pag may bumili ng isang walis sa amin, bibilin muna namin ng pagkain. Bibigyan ko sila ng pagkain nila at may baon na lang kaming tubig. Kasi minsan ayaw ko kami bigyan ng tubig. So, Nay, bukod dun sa sinasabi nyo kanina din, wala po kayong kuryente. Sorry po. Wala po kayong communication. Ano pong ginagamit nyo? Lampara, kandila, gasera, Flashlight. flashlight, nakikisaksak lang po kayo. Oo, ngayon po nakacharge yung flashlight namin. Ah, sa okay. kanila. Bali, sila may kuryente. Oo, sila Kayo? sa kuryente. Ako wala. Bakit po? Wala naman po kasi kami Pambayad. pambayad sa kuryente. Ah, okay. Eh kung makikisaksa kami, di, sa laki ho ngayon ng bayaran sa kuryente, di ano naman ho kami. Inay, Ana, pakibanggit na rin po pala yung pinapasukan ni Rhea May. Di niya po kasi nabanggit kung saan siya nag-aaral. Diyan po sa, dito rin po sa Putindopa. Anong school po yun? Ano po, dito ang Putindopa po, diyan lang po sa... Bali, Puting Lupa ito lang, Elementary? Oo, Puting Lupa Elementary School po? opo. Ito po, ID niya. Bali, grade 4 na po si Rhea May. Oo, hindi ho siya nakakatap. Bali, ito yung Dapat po school siya, na first pinapasukan ni year. Rhea May. So, papakita ni Nanay Ana. Ito. Ito mga picture niya. Ayan, si Rhea May, Reyna. Reyna May. Hindi Rhea May. Pero Rhea May. Rhea. Yung mali lang ang spell. Pero Reyna talaga, o Rhea. Ito, grade 4 siya dyan. Okay. Ito yung kanyang ID. Reyna, hindi Rhea May. Ito pala. Reyna May B. Padua. 3 Rosas, Puting Lupa Elementary School. Ayan. So, ito guys. So, nabanggit na rin ni Nanay na nag-aaral si Reyna May. Ulitin natin. Reyna May, grade Puro 4. siya kagat ng aso. Bakit po? Lagi siya nakakagat ng aso. Hindi po ba siya napapagamot? Napapatulukan ko naman po, may ID naman na ho siya. Oo. Kasi ano ho siya, special care na ho siya. ang Bakit po? tawagin. Special child na siya. Hindi ho siya pwede na siya lang tuturukan ho siya mag-isa. Kailangan ho may Nanay, pwede po bang matanong kung nakalapit na po ba kayo sa DSWD? nakalapit naman po kami sa DSWD. Opo. Nahihiya lang po ako kay Kap na gastusan niya yung bata. Bakit po? Kasi po wala kami kahit piso, kahit 5 centavos, wala kami kapera-pera. Eh nagastos so sikap ng 2,000 ng 2,000. 4,000 ang padala niya. Para lang suporta din sa bata na ipa-check up yung bata sa entries, para sa pag-iisip, sa pag-aano niya. Hindi ko na lang Bali, po si Reyna May ay mayroon pong pasan na malubang karamdaman dahil nabanggit niyo na rin po isa pala siyang special child. So, yun ang tawag sa kanya pag po kami napunta sa doktor. saan po siya nagpapa-hospital? Yan po sa Bukal. Bukal, Oo, Calamba, yun Laguna. namin Nay, bukod doon sa nabanggit ko, kung sabi niyo, nakalapit na po ako sa DSWD. Ano pa yung naibibigay sa inyo ng DSWD? Yun lang, ano lang 4-piece po ba? Member po ba kayo ng 4-piece? Bakit po? Hindi, kasi po masipag ang mga anak kong magpasok. Kailangan masipag. Pag hindi masipag, hindi na sosolusyonan. Hindi po. Sige po. Kung maaari po, sana matugunan to ng CSWD, mailapit ko po kayo dito sa sitwasyon. Huwag po kayong umiyak, inay. Alam naman po natin na mahirap ang buhay. Dahil alam po natin, marami pong mga tao din na kagaya nyo na naghihikaos din. Dahil nasa pamilya, nagkakahiwalay din dahil sa financial support. Kaya, Hindi ako na ano sa pag
hirap ko, kailangan ko talaga pagsikapan yung buhay ng mga anak ko. Mm. Nabuhayin ko, dahil anak ko yan. Kahit ako iniwanan ng tatay nila, hindi ako sumuko. Napalaki ko yung mga anak ko na hindi man sila nakatapos ng pag-aaral, hindi naman sila nag-aral dahil mag-aaral sila, inaasahan ko, napasok ko yung anak ko, yung pala pinatigil na ng tatay nila. Ang tatay niya rin ang dahilan para So, siya ang sinisisi ko sa lahat eh. bali may nararamdaman kayong galit pa rin sa asawa niyo or Hindi medyo ako nagagalit sa ano eh, sa lahat eh. Ang sa akin, okay lang yun. Ang akin lang, ang kapal ng mukha niya, dito pa siya mismo, diyan pa siya nakatira. okay lang po Okay. ba na yung sinasabi niyo, okay lang sa kanilang marinig yun? Oo, alam naman nila na gano'n ang sama talaga ng ano eh. Hindi lang naman ho sila yung, hindi nila naiintindihan, ang hirap ng, okay, pinakita ko talaga sa kanila na kaya kong buhayin ng mga anak ko na hindi ako suportahan. Kahit sila, hindi nila, halibaga, pag kami walang pagkain, hindi ako nahingi sa kanila. Ano nanay pangalan ng anak niyo nasa Maynila? Renante po. Reynante Padua. Ay, yung isa pa po. Yung Reynalyn ko nasa Dita. Sa Dita, bakery. yung Santa Rosa, nagatrabaho na yun. Oo. Ilan taon na po? Ano na ho siya, 22. Ano, supporta rin po ng kapatid niya? Wala. Nasuporta naman po siya sa bunso niya. Ngayon no March, uwi yun. Uwi po. Dahil po birthday ng kapatid. Mm. Gusto niyang umuwi dito para yung kapatid ng bunso. Kahit naman yun gano'n, lagi siya, hindi siya nakakalimot. Ngayon lang home birthday ko siya na hindi dumating. Nanay, maaari niyo po ba ako masamahan kung nasan po yung pinag-anuhan niyo ng walis? Tapos parang kikiram na lang po din yung ID. Pati po yung ID ni Rhea May. Para maiano din po natin. Ito yung pangatlo ko. Yung grade 4 po, si Reyna May. Ito yung pang-grade 4 ko. Ayan. Si Reyna May po. Ayan. 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 Tapos yung inyo pong marriage contract. Ayan. Pakikiram lang po na yan. Tapos na, ipakisamahan na lang po kami kung saan po kayo nagkakayas. Hindi na po tayo dadating sa malayo. Malayo pala yung inyong pinagkukuha. Ituturo ko lang. Bali, sasamahan po tayo ni Nanay Ana sa kung saan at paano sila nagkakaya sa tinutulungan ng kanyang mga anak. Bali, saan po na? Dito po yan, pero nagpala. Ito, may kaya sa dito. Meron po diyang kayakasin. Oo, dito na. Sasamahan tayo ni Nanay Ana sa mga kayasin ng walis tingting. Sabi po ni Reyna May, tumutulong po kayo, hindi naman ganun katulong. Nangangatulong ho talaga akong katulong ho talaga ako. Hindi, sa pagkakayas po ng walis. Hindi ho ako na tulong ho ng mga... Pagbubuhat lang. Ano lang po ako, nakikitinda lang ho ako. Kaming mag-ina. So meaning nanay, sabi nyo nga po, may nagkakayas pala ng walis, pabenta lang pala sa inyo. Opo. Bakit po ayaw nyo na lang kayo magkayas? Bihira ho kasi magkayo sa mga bata. Mm. Sa ano ho yan? Taas ho yan. Taas po. Aakat ho kayo yan. Ayun ang kaya sa ano. Opo. Hindi, kahit dito na lang po tayo. Dito, ano nyo na lang po. Saan banda na? Ayan. Taas na yan. Taas na yan. Akit kayo dyan. Opo. Liliban kayo sa kabila para makakuha kayo ng kayasin. Palagay nyo, mga ilang oras bago kayo makababa. Gabi na. Gabi na. Mm. O doon na kayo nagkakayas? Doon na kami nagkakayas. Then pagbaba, gabi ano na? Bababa dyan. Magpapahinga lang bago ano ka na magpapagpag ka. Kapagpag. Yan ang kayasin dyan. Mm. Minsan Bali, ito ayun. ang ginagawa namin. Pag hindi kami nangangayas, nagtitinda na yan. Mm. Namumuso kami. Opo. Bali, ayun guys, mula doon sa dulo. Doon pa sila kumukuha ng palapa. Doon sila nagkakayas. Tapos pagbaba, nabanggit din po ni Nanay Ana na parang, ang tawag po ata doon, nangangamuhan. Oo. Kasi pabenta lang po pala sa inyo yung Mhm. kayasin.
So, sa 35 pesos, may 15 pesos lang kayo. Oo. Hmm. Sabi pang gastos. Nasaan na po si Reyna May? Ganun siguro sa kapila. Ah, okay. Sa ano. Dito po. Yung mga pinagtitindahan namin yung lori. Ah, ito to. Doon po sa kabilang bahay na yun, may paradang pink na motor. Mari ko ba puntahan muna? Hawak ko na po muna. Pipicturean ko lang. Sige pa, Nay. Bali ngayon, pupunta tayo kay Reyna May. So, eto. So, ito yung sitwasyon nila ngayon. Magandang hapon po. So, ito. Puro mga kamag-anak nila yan. Nina Padua. Saan banda, Nay? Ito. So, ngayon, nandito ngayon sa Reyna May, sa kapitbahay. Ayan. So, ito. Dito po kami nakuha ng paninda. Paninda. Yan ho, si Ate Merna. Opo. Ala, bira. Ito si Nanay. Ano pangalan po niya? Ate Merna. Ate Merna, sa inyo po nakuha si Nanay Ana ng walis. Kayo po ang nagkakayas. So, nabanggit rin po niya is persentuhan lang. Si Nanay Ana. Bali ako po si Louie Alviso. Ito lang po document lang po ano. Na sabi niya rin po is 15 pesos lang. Sa bentahan 35 pesos. Bali, paano po Nanay, ate, yung sitwasyon ng ano ni Reyna May na mula dito hanggang dun ang paglalakad? Anong ibig sabihin niya? Paano po yung sitwasyon? Kung di ba magmumula sa inyo, araw-araw po ba, o yung ilang araw po ba siya nagwawalis o nagkakayas ng walis tingting? Or naglalako, mga ilang araw po bago siya maglako? Halimbawa ho, nakapangayos kami ngayon, bukas yung lalako niya. So ngayon po wala na. Ibinenta na po kanina. Yun po yung Wala kanina. ko akong gawa ngayon. Wala. Bukas po. Bali, ito si Reyna. Alaga siya ng bata ngayon. So, kamag-anak niyo po? Hindi po, parang Kaibigan. lang. So, ayun. Sabi ni Nanay Ana, dito po si, ano pa niya? Merna. Kay Nanay Merna, sila o nag-aangkat ng walis tingting. Sa ngayon, wala pong gawa si Nanay Merna para maibenta ng anak ni Nanay Ana na si Reyna May. Bali, ito si Reyna May. So, ayan, pasan-pasan niya yung alaga ni Nanay Ana na bata. Kuya Ruben ko. Ayan, Kuya Ruben. Ayan. So, Nay, ano masasabi nyo sa kasipagan ni Reyna May? Pagtityaga niya ho, kaso hindi na ho siya makapag-aral dahil sa kakulangan din ng kanilang mga pinansyal. Yun nga po eh. Kasi tinanong ko po siya nung paano ang school mo, hindi na daw siya makapasok dahil wala nga daw po siyang pambili ng pagkain. Sa sitwasyon ngayon, pare-parehas lang naman ho kami kulang. Kaya lang nasa sa atin na rin ho yung determinasyon para makapag-aral. Tapos, Kikay! ano pong may din yung baka meron po kayong panawagan para din po sa inyong komunidad or para din sa kay Reyna May. Bigyan na lang po sila ng magandang edukasyon, matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay at makapagpatuloy na pag-aaral yung batang yan. Yun lang ang akin din. Pero saludo po kami sa inyo na dahil kayo rin po, dahil sa inyo nagkakaroon sila ng suporta. Sabi nga ho, nagtutulungan na lang kami. Yun nga Ako po ang nangunguha, sila ang nagtitinda. Para ho, parehas kaming kumita. Ngayon, kung sasarilinin ko naman yun, nasa naman ho yung konsensya ko para sa kanila. Yun nga po eh. Pero malaking bagay po rin yun kasi nanay ako din laking hirap. Kasi nanay ko rin po kasi kami dati ng walis, nanay ko until now. Kasi ako lumuluwas dahil ayoko po ng ganong buhay. So sana po dito sa video na to, sa live natin, ay matulungan ang sitwasyon ninyo na kahit paano mabigyan man lang or kaya madagdagan kung di man lang magkaroon kayo ng pwesto sa labas para kahit paano maibsan yung kalungkutan nyo dito. Matulungan man lang yung sitwasyon niyo po ninyong lahat
Sana po sa... Marami ditong ganyan trabaho. Kung hindi kami aakit ng bundok para manguha ng balistingting, hindi lang naman po yun ang trabaho. Marami namang trabaho na pagkikitaan. Kaya lang, nado na nga ho yung punto na doon kumikita ng kahit konti sa pangmadali ang pinansyal. Bali, ilang taon na kay Nanay Merna? 50. Birthday niyo po, Nay? June 28, ho? June 20, 8, 19, 70. 70. So, Nanay, tanong ko na lang din po kasi sabi ni Nanay Ana, palipat-lipat daw sila ng bahay. Ay, so, kung palipat-lipat, matagal na po ba kayo nagkakayas ng walis? Hindi naman ho permanente yung pangayos namin. Bye, Pag nagustuhan lang, parang Saka ho maganda ang panahon at saka maganda Saka ang lang bintahan, kayo- saka ho kami nangunguha. Pero pagka mahina ho ang bintahan at medyo bagsak ang presyo, hindi ho kami nangunguha. Tapos natanong ko din siya nung naglalako siya, bakit po ba ayaw na lang ibaba sa pwesto? Yung bagang Sa isang tinatawaran pa. kasi ho, sa pwesto, 25 pesos lang. Oo. Ay kung ibibigay ko sa kanila ng 20, 5 pesos lang ho 5 sa pesos kanila. lang, oo. Ngayon, kung pagtsatsagaan ho nilang ilako yun, magkakaroon sila ng 15 or 20 pesos din. Kasi minsan ho, naibibenta nila ng 40 or 35 pesos. Oo nga po. So, sayang, di natin nakuhanan yung inyong pagkakayas, no? Sana, Malayo pa ho eh. oo nga po, hindi, naituro niya po. Hindi, pagbalik sana po natin, pagbalik po, may mga tao na sana mag-share nitong video na to para makita po yung inyong hanap buhay. Para kahit sila matulungan, pandagdag na rin po sa inyo kung may mga tao po na willing na tumulong sa sitwasyon niyo. So, Nay, yun na lang po yung panawagan po ninyo. Kayo na, may panawagan pa kayo, wala na. Nasaan na sa Reyna? May umalis na. Nahihiya po kasi. Sige po. Bali guys, eto na. So magpapaalam na po tayo. So ito na yung pinaka-latest update natin sa sitwasyon ni Nanay Ana at ni Ate Merna na ito yung kinukuhanan nila na kayasin ng walis tingting. Nanay, Yan ho kami na Kabalian ba? hanap buhay Opo. na may dadagdag sa aming mga financial support. Kasi nagsisipag-aral ang mga anak namin. Ako, ilan ang anak ko pang nag-aaral, bali 3, puro high school. Doon lang din ho ako kumuhugot ng aming pangkabahayan para maisuporta namin sa kanila. sige po Nay, maraming salamat po. Thank you po. Okay po, God bless. So ayan, si Rhea May. Rhea May, anong pangarap mo? Baka may pangarap kang maibahagi mo naman sa viewers. Rhea May, Reyna May pala. Hindi siya Kaya makapagsalita. ayun yung kasama, nandun yung kasama niya. Si Aaron? Opo. Pupunta mo dito si Aaron. Sabihin mo. Nandito ako eh. So, nandito ngayon si Aaron guys. So, ayan. So, susunduin daw nila. Makakakain pa po, hindi pa nakain. Ah, sige. Okay na. Kakain pa ata. Ayun naman ang mga pinsan niya. Hmm. Sa parte ng tatay niya. So, Nanay, ikaw, bukod sa ano, may maibabagi ka pa ba sa mga kabataan? Ang sa akin lang, mag-aral sila mabuti para hindi nila maranasan gatong hirap. Hmm. Gantong pagdurusa. Pag sila hindi nag-aral, wala silang mangyayari. Hmm. Ganto. So, sa lahat po ng mga kabataan, ano pong sabihin nyo, Nay? Mag-aral. Ano pa po, Nay? Tsaka wag silang muna mag-asawa. Mag-asawa. Matigas ang Dahil ulo. mahirap ang buhay. Marami pong mga kabataan ngayon ng mga maliliit pa naglalaro ng mga mobile phone. Ano pa mga sabi nyo dun? Bahala sila. Sige. Bahala na sila. Hindi na natin hawak yun. Hindi ko naman hawak yun. Sila na lang po yun. Sige po. Hanggang dito na lang Ito, tayo guys. kapatid ni Aaron, tsaka yun. Bali, Ito rin ang mga lahat yan kapatid niya. bali nga daw po 10 nga po sila eh. Ayaw mo ba bahay ni Aaron? Ito po. Punta natin yung bahay ni Aaron kasi ito yung dalawang kabataan na nakita po natin. Ito, ate niya. Ate niya. Ito, ate niya. Okay. Ate ni Aaron. Yan. Magandang hapon po. Aaron, ito. Ano si Aaron? Ayun si ate. Ate niya yan. Ano si Aaron? Ito si Aaron. So ito. Ito din, ito din. Yan ang tono na kapatid ko. Magandang hapon po. Aaron. Ito yung ano mo. Hi Aaron! Ayun si Aaron. So, ito na. So, pwede ka ba namin makita? Ayun si Aaron.
Galing ka saan? Tinda. Nakamagkano tayo? Naka ano na ba? Libo na ba? Nakamagkano tayo? Bilangin, Oo nga, pakita mo sa kanila kasi di natin nakuha na yung ano nyo, pagkakayas kasi ang ano natin, pagkakayas dito. Bali si ate ay Ipag niya yan, Ipag kapatid niya. ng asawa niya, ng kanyang kapatid. ay Reyna May. Yan. So, Aaron, yung pangarap mo maging pulis, matutupad na ba to?